Dumarami raw ang mga estudyanteng lumilipat sa public schools mula private schools. Ito nga raw ang dahilan kung bakit lumobo ang bilang ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan ngayong taon. May report si Cara David. Galing pa ng Laguna ang mag-inang Beth at Charmaine Alzona na nagtungo kanina sa DepEd Action Center sa Pasig City. Isang taong natigil sa pag-aaral si Charmaine dahil wala na silang pang-tuition sa private school. Mahirap na po ma'am ang buhay, may college na po kasi ako. Tsaka gusto ko rin pong ma-settle yung problema dito sa pinanggalingan. Magkano po ba yung tuition dun sa private school na pinapasukan niya? 24 po yung pinanggalingan po niya. 24,000? Opo. Madali lang sanang lumipat sa pampublikong paaralan. Ang problema, may utang pa ang pamilya sa pinanggalingang private school ni Charmaine. Napilitan tuloy tumigil sa pag-aaral ang bata dahil hindi raw sila makahanap ng pampublikong eskwelahang tatanggap sa kanila. Sa tulong ng DepEd Action Center, hinanapan ng public school sa Laguna ang bata. Makakapag-aral na si Charmaine pero kailangan niyang bayaran ng utang bago siya magtapos ng elementarya. Paano kung kunyari hindi niya binayaran yung mga obligations niya dun sa private school? Iyon ma'am, continue pa rin po yung pag-aaral niya doon sa public school. Ang mangyayari lang po ay mapapending yung kabuuan ng credentials niya. Ang mga tanong tungkol sa requirements sa paglipat mula private papuntang public school ang karaniwang tawag na natatanggap ng DepEd Action Center. Ang pag-transfer ng mga private school students sa pampublikong paaralan ang isa sa mga dahilan kung bakit biglang lumobo ang bilang ng enrollees sa public schools ngayong taon. Sa ngayon, nasa 20.9 million na ang public school students at nadadagdagan pa ang bilang na ito. Ayon sa DepEd, wala naman daw classroom shortage. Katunayan, iisang eskwelahan na lang ang nagpapatupad ng triple shift. Lahat ng iba hanggang 2 shifts na lang. If you compare the number of schools na nagkaroon ng shifting, 3 shifts, doon sa last year, bumaba na to. In fact, yun na lang nga yung Tangos. Nagkaroon ng doon sa grade level na yun ng 3 shifting. Ang pinakamalaki raw nilang problema sa ngayon, hindi na classrooms, kundi mga eskwelahan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon sa DepEd, susubukan nilang tapusin ang rehabilitation bago matapos ang school year. Natatagalan daw ang pagtatayo ng bagong classrooms dahil gusto nila calamity resilient ang mga bagong itatayong eskwelahan. Some will be constructed, completed within the school year. No? But we cannot say na 100% kagad yan dahil meron mga ibang lugar dyan sa area ng tinamaan ng Yolanda na kailangan nating i-transfer sa safer grounds. Kumpleto na rin daw ang mga upuan, pero kulang pa rin sa mga palikuran. 13,000 water and sanitation facilities pa ang kailangan ipatayo para matiyak ang kalusugan ng mga mag-aaral. Cara David, GMA News.